At yan po, nakagawian naman natin. Tayo naman lahat, nagsimula tayo sa ganyan. Maliban yung iba yung talaga pinanganak na sa pamilya Kristiyano at iba na yung laki na kagawian nila. So, kaya po ang pamagat ng ating mensahe ay tradisyon o katotohanan. Ano ang batayan ng iyong ginagawa? Okay, so yun nga po, ating binasa sa magandang balita Biblia, ito po ang sabi. Alam ng buhay na siya ay mamamatay. Okay? Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot, pagkainggit, ano ba't wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa daigdig? Paliwanag po ba? Yan, so, yan po ang patutuo ng salita ng Diyos. At kaya doon, binasa niyo po sa kanina, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghukom. Kasi yun na po, may pinuntahan na ang bawat kaluluwa ng tao. Pagkatapos mamatay sa pisikal. At dalawa lang ang kalagayan. No? Una, kung ikaw ay napapunta sa piling ng Diyos, ay di sa kaaliwan. At yun po ay walang hanggan. Pero kung hindi, ay di doon sa dako ng pagdurusan. Na pinipicture nung kay Lazaro at sa mayaman, di ba? Yung Hades ng pagdurusa. At, meron po pananaw na doon sa kabilang side, kasi yung side po ni Abraham at ni Lazaro, na parang wala nang laman yun. Sinama na ng ating Panginoon Jesus nung muling mabuhay ng ating Panginoon Jesus. Ang nanatili na lamang doon sa Hades ng pagdurusa, yung kabilang side. Tapos, pagdating po ng paghukom, yung pangwakas ng paghukom talaga, ay ilalagay lamang sa impyerno. Yung Hades ng pagdurusa. So, in effect, wala rin pagbabago. Yun na yung parang pangwalang hanggan. Pero, the same pa rin ang kondisyon, kahirapan, suffering, forever. Kaya yun po ang isang masakla na kalagayan na ang mga pinuntahan ay sa dako ng pagdurusa. And then, sabi nga po sa Efeso, bakit ba sila napunta doon at bakit wala ng pagkakataon para makalipat o mag-iba ang kondisyon? No? Dahil sabi po sa Efeso, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po kasi, at yun po ay habang may pagkakataon pa lang na magpasya ang tao nang siya'y nabubuhay. Di ba? Hindi po nang pagkatapos namatay na, wala na nga. Kasi sabi po noon, wala na siyang anumang magagawa, wala na siyang nalalaman. Kaya yung po mga pumanaw na nating mga mahal sa buhay, kung saan man sila napapunta, hindi na po mababago yun. Ang nakakalungkot, siyempre, ay kung napapunta sila doon sa dako ng pagdurusa. Wala na pong mangyayari kahit gaano pang karaming kandila ang ubusin sa sementeryo, taon-taon, o mga bulaklak, o kahit mag-abuloy pa ng napakalaking pera, ay never po na mababago ang kanilang kalagayan. Kaya ito po ay isang malaking paalala, babala sa atin. Una, kung tayo po mismo ay hindi natin tiyak, dapat magkaroon na tayo ng katiyakan kung saan tayo pupunta. At nagbibigay naman po ng katiyakan ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ay tayo ay may katiyakan. Sa Kanya tayo pipiling anytime dumating ang kamatayan. Dahil sabi nga po, ito ay hindi sa inyong sarili, hindi sa pamamagitan ng ating mga magagawa. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ano po yung mga gawa nyo? Yung mga pagsisimba, yung pagsisikap nating maging mabuti. Tama naman yun, pag-aabuloy, o kaya pakipagkapwa-tao na mabuti, Lahat po yung mabuti, pero wala po doon na makapagliligtas sa tao. Dahil ang tangi po, tatanggap-tanggap sa Diyos, ay yung ginawa ni Jesus Christ. Doon sa krus ng Kalbaryo, dahil siya po ang nag-aalay na kanya sarili para mabayanan yung parusa sa ating kasalanan. At dahil lamang po doon, nagbukas ng kapatawaran sa mga tao. Kaya ang pananampalataya mong binabanggit dyan ay yung pagkilala
na si Jesucristo ang tagapagligtas. Na siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao na matay, nilibing, at muling nabuhay. Maliban po na magkaroon ng ganoong pagkilala ang tao kay Kristo, hindi po maliligtas ang tao. Kaya nga po, ang buhay na walang hanggan ay dinescribe ng Panginoong Hesus. Kahapon, aming kasama sa quiz biyan, no? Ano ngayon? Juan 17:3. Tandaan niyo po ba? Ano sinasabi doon? At ito ang buhay na walang hanggan. Diba? Ang makilala kanila, si Jesus po nakikipag-usap sa Ama, na iisang Diyos at tunay na Diyos, at si Jesucristo, yun, referring sa kanyang sarili, na iyong sinugod. Kaya ang buhay na walang hanggan po ay nakaugnay sa tamang pagkakilala sa Diyos at sa tagapagligtas. Tama po? Yun po ang... Ay marami pong tao ngayon, kahit na sila nagsisimba, kahit na sila masyadong devoto na, pero wala sa kanilang personal na pagkilala kay Kristo. Kundi ang iniisip nila tagapagligtas nila, yung kanilang ginagawa, di ba? Yung pagluhod-luhod, pagsisindi ng mga kandila sa simbahan, pagpapakasakit, pagpapahirap, lalo na pagkamahal na araw. Kung yun po ang kanilang pagtingin na kanilang paraan para mapalapit sila sa Diyos, hindi po yun makapagliligtas sa kanila man. Kaya yun po ang atin din po dapat na layunin na maipaunawa sa ating kapwa-tao, lalo na sa ating mga kamag-anak, dahil marami po sa ating mga kababayan Pilipino ay ganoon ang pananaw na tayo ang gumagawa ng sarili nating kaligtasan. So, hindi po yun ang itinuturo ng Biblia. Maliwanag po na iisa lang ang paraan ng tagapagligtas, ng pagliligtasan. Yun po ang Panginoon Hesus. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, di ba? Kundi sa pamamagitan ko. Kaya sa pamamagitan naman po ni Jesucristo. Kaya po natin inuulit-ulit po yan, katotohanan na yan. Dahil, yun po ang kailangan malaman. Yun po ang pinakamahalagang dapat malaman ng mga tao. Na hindi po umasa ang tao sa kanilang sariling magagawa. Okay? And then, so ito po ang, bilang summary, ito po yung ilang mahalagang aral at paglalapat sa buhay ng mga katotohanan iyon buwan sa ating mga binasa. Una, wala nang saysay sa mga namatay na ang ginagawa para sa kanila ng kanilang mahal sa buhay, sapagkat hindi nila ito namamalayan. Okay po? Yan po ang sinasabi doon. Kung ano man po ang gawin natin yan, sabi ba, halimbawa, usapin natin, sana na ikaw ay pahingang-pahinga na dyan, na wala ka na sakit na nararamdaman. Bagamat totoo yun, wala na sakit na daw. Pero hindi natin alam kung saan sila naroon. At hindi po nila naririnig ang ating anumang sasabihin. Kaya kahit ano pong gawin natin para sa kanila, ay di, para sa atin na lang yun. Sa mga buhay na lang ng mga nakakakita at nakaka-appreciate. Yung pagpapaganda ng mitso, paglalagay ng bulaklak, kung magtirik ka man ng kandila, sana bilang mananampalataya ay hindi dahil para sabihin mo, para naman makita ng aking asawa kung paano siya babalik at maliliwanagan siya. Ganun ang pananaw po ng iba. Para daw makita kung nasasaan ang lechon niya. Kailangan may sariling kandila. Mali po yun. Hindi po totoo yun. Dahil sabi po dyan, wala na pong kamalayan at never na po silang makakabalik sa lupa. Okay? Yun po isang pangkatotohanan. Kung ganoon, dahil sa nasa sa judgment na sila kung anong kalagayan, bakit mayroong mga nagbumulto? Sinasabi, na parang nagpaparamdam, lola, o lolo, o kaya kung sino man, Tapos parang naamoy pa yung pabango. Ako. Lahat pong yun ay pandaraya ng kaaway. Ginagamit po ng kaaway natin, masasamang espiritu na mapandahing espiritu, yung mga tinatawag na familiar things. Kaya ang tawag po sa kanila, familiar spirit. Yung po mga gano'n na ginagaya, parang ginagaya yung diwa ng iyong lumao.
Para ikaw naman ay mapapaniwala na. Ay, kung ginandidiyan siya, babantayin mo yung mga alak ha. May mga ganun pa, ano. At dahil doon, sumasakay siya doon sa ganung bagay, uudyo ka naman ng masamang espiritu. Para ang layunin nila, ikaw ay mailayo unti-unti sa pagtitiwala sa Diyos. Upang ang mga tao ay hindi magtiwala sa Diyos. Talip ay magtiwala sila sa kailangan ipanalangin na namatay, na mapunta sana sa langit, di ba? Kung hindi pa napadiretso sa langit, sana sa aking pagdarasal na ito o pag-aabuloy na ito ay unti-unti na siyang makahambang patungo sa langit. Yun po ay isang maling aral, maling paniniwala, isang kasinungalingan on the basis ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya para po sa akin, kung na-realize po natin ang mga bagay dito, alam po, kailangan po natin humingi rin ng tawad sa Diyos. Kasi nagagamit po tayo minsan ng mga masamang espiritu para din ma-influensyahan yung iba nating mga kakilala, mga kamag-anak. Masabi mo, uy, dapat yung ulo ang una, ipasok, huwag yung paa. Di ba, may mga ganun tayong paniniwala? Dati pa, mga ganun. Tapos kailangan daw ay, basta marami pang mahingin, pagka may mga patungkol sa mga patay, lahat pong yon ay umaalipin sa atin. Nagbibigay ng takot. Na kapag hindi mo ginawa, may masamang mangyayari sa iyo. Di ba? Kaya naman ginagawa Dahil pagka hindi ko ginawa, baka may masamang mangyayari sa akin. Baka ako'y dalawin ng aking lolo. Mga ganun, So, I hope mas nare-realize na po natin po yung absurdity. Parang kawalang kabuluhan ng mga maraming practices nating mga Pilipino. Hindi lang mga Pilipino kahit sa ibang bansa. Mas malala pa nga yung kanila. At ang nagpapalaya po sa atin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. At kung tayo po napapalaya, maging yung ating mga gastusin, nababawasan din. Kasi kaya nagagastos ka pa doon sa mga kailangan kung anong ilalagay. Gagastos pa sa paghiling na ipagdasal, di ba? May mga gumagastos po dyan, bayan, ang padasal. Ay wala na. Hindi na po kailangan yon dahil wala na pong mababago sa kalagayan ng pinuntahan ng mga namatay. Yun po ang dapat nating ilagay sa ating isipan. Hindi nila ito namamalayan at wala ng epekto sa kanilang kalagayan. Kaya po tayo naman ay sa mga buhay tayo nagpo-focus ng pangangaral, hindi po sa patay. At bagamat meron pong mga nangangaral na pwede pa rumalik ka sa patay, sila po ay nagsisinungaling. O kaya sila nadaya rin. Nadaya sila ng masasamang espiritu. Ikalawa, wala ring kabuluhan na ipagdasal na mabago ang kalagayan ng mga namatay na sapagkat mayroon na silang pinatunguhan sa dako ng kaaliwan o sa lugar ng pagdurusa na hindi na mababago. Yun. Permanente na po yung kalagayan na yun. Yun po yung sa Lucas, yun po yung sa mayaman at sila sa Lord. Ang maliwanag na lang po na binabanggit sa Bible, na sa final judgment ng Panginoon, kaya nasasabi ko kanina, yung laman ng Hades, makikita po natin yan sa chapter 20, 11 to 15, ng Revelation, ay ihuhulog din doon sa lake of fire. Kaya yung mga laman pa noon, siyempre yung mga napapahamak, yung mga durusa, ay permanently pagdurusang walang hanggan ang pupuntahan nila. Ganun po kahilakbot yung katotohanan yan, na minsan hindi natin naiisip na ganun lang ang takbo ng buhay, pero pag sunod pala natin buhay ay walang hanggan. At dalawang mag-opposite na kalagayan po yan. Kaligayahan sa piling ng Diyos o walang hanggang suffering sa impyerno. Yun po yung lake of fire, yung impyerno. So yun po yung mga katotohanan na dapat natin ilagay sa ating puso at isip. Pangatlo, ito po, nagkakasala ng idolatria ang mga taong nananalangin sa mga kinikilalang patron o santo sapagkat sila ay pawang
tao rin lamang at hindi Diyos. Sa Exodo chapter 21-6, pinagbawal po ng Diyos ang paggagawa ng mga rebulto, mga inanyo ang larawan upang ito ay sambahin o paglingkuran. Alam niyo po ba na ang prayer is a form of worship sa Diyos? Kaya sabihin na, hindi naman sinasamba, akin lamang inaalala at kinakausap. Pero iba na nanalangin na parang sila'y tulungan, mga ganun Ang pananalangin po ay para lamang sa Diyos. Diba? Hindi po ito para sa tao. Ngayon, una, dahil wala nga itong kabuluhan, dahil hindi naman naririnig ng tao, kahit ni Maria, ang sinasabi ng sino man tao sa mundo. Gaano karaming tao ang walang kabuluhan ang ginagawa sa mundo, pamula pa, nang sila magkaroon ng kaisipan na patungkol sa pananalangin. Ang pinananalanginan ng si Maria, si San Pedro, si San Jose, at kung sino-sino pa. Ngayon, may napadagdag pa. Si, ano nga yun? Si Santo, yung basketballista. Ginawang santo. Yung mga nadyan dyan sa ating pong simbahang malaki dyan, sa bawah. Kaano ba? Basta mga pangalan mo ng santo. Kasi halos taon-taon mayroong mga kinakanonize na mga parang santo raw. Tapos kiniklaim na mayroong mga ginawang himala. Pero claims lang naman. Claims lang. Wala naman talagang direct na evidences. At kahit man may mga ganoon, ay ang maliwanag po ay utos ng Diyos. Huwag sasamba, huwag paglilingkuran ng mga ginawang parang Diyos-Diyosan. Kaya idolatry, ibig sabihin ay hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Pagbabalewala sa Diyos na siya lang dapat ang panananginan at sambahin. And then, alam po natin, yung kultura ng mga Pilipino, yung iba naman talaga nadala na lang sa kultura Hindi naman talaga yung direkta sila sumasamba. Pero sala pa rin, kasi ginagawa pa rin nila yung pinagbabawal ng Diyos. Na taon-taon may mga posisyon, may mga parada, pinaparada yung mga yan, mga ganyang rebulto. Lahat ng yan ay sa ibang salin nga po ay mapakabigat na sinabi, karumalduman sa harapan ng Diyos. Lalo na yung mga Israelita na sila pa man ng pinagpakilala ng Diyos ng personal, ay nahulog pa rin. Ginaya pa rin yung mga bansa na kanilang napuntahan. Kaya naman po ang mga Israelita na supposedly sila maging mabuting halimbawa, ay sila pa naging masamang halimbawa. Kaya naman, hinayaan ng Diyos na sila'y mabihag ng ibang bansa, ng Babylonia at ng iba pang mga bansa, at sila ay talaga naghirap ng matagal ng panahon. Ngayon, wala na nga silang mga rebulto, wala na, pero hindi pa rin nila kinikilala si Jesucristo, yung marami sa kanila. Pero meron ng mga nakakilala ng mga Jew. Pero po sa atin, dapat po ay maliwanag din po sa atin dahil ang Pilipinas po, bagamat tinatawag na the only Christian nation in Asia, pero ibig sabihin po noon ay Roman Catholicism. Hindi po yung talagang Kristyanismo na sinasabi sa Biblia. Mas marami pa rin ang Roman Catholicism. Na, yun nga, nahirati doon sa mga pananalangin sa mga Diyos-Diyosan, sa mga patron. At yun po ay mapakalaking kasalanan sa Diyos. Yan po ang number 1 na kasalanan sa ating Diyos. And then, pang-apat, lastly, ang marapat na paghahanda ng bawat isa upang makatiyak ng pagtungo ng kaluluwa sa piling ng Diyos ay ngayon, habang nabubuhay pa. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Kaya habang buhay po ang mga tao, yan na lamang po ang ating mga target na mashiran. Na sila po ay habang may pagkakataon pang magpasya para kilalanin o magpasakop, magsuko ng buhay kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ito lang po ang pagkakataon. Pagka namatay na, wala na. Kaya nga doon sa mga pinapakanta sa patay, handa ka na ba humarap sa Diyos? And then, yung kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas
sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon. Sabi, kung patay ka na ba? At huli na ang lahat. Kaya yun po ang ating kailangang maunawa ang maliwanag patungkol sa ating buhay nito at sa ating mga kababayan. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Na alam natin wala pa talagang tunay na relasyon kay Kristo. Sa totoo lang po ay yung minsan tayo nakapagbahagi, okay po yun, pero hindi po masasabi natin sapat na yun, dahil hindi naman po sa unang pagbabahagi natin, talagang naniwala na agad sila. Maring tumango lang sa iyo para lang ikaw umuwi na, dahil ayaw na magtagal pa ang iyong pakikipag-usap. Pero yun po ay siyempre makikita rin nga sa buhay, yung talagang tunay na pananampalataya. Magkakaroon niya ng interest sa kanyang kalooban, na muling makinig na salita ng Diyos. Pero kung yung po mga nabahagi na natin, na parang positive yata na natuwa, pero parang kagaya lang din po yan ng nabahaginan, nahasikan ng butil ng doon sa mga hasik, na nasa dawagan, okay, nasa tinikan. Nung dumami na ang mga pag-uusig, persecution, hindi nagbunga. Kaya kailangan po, madiligan ulit o kaya mahasikan ulit. Yun po ang kailangan natin gawin. Ang mensahe din po ito, primarily din ay para sa atin, ng mga nauna ng sumampalataya. Dahil habang buhay lang din po tayo, may pagkakataon, di ba? Para ma-share ang gospel sa kanila. Pagka tayo wala na rin tayo pagkakataon. So, pareho lang po, para sa kanila naman, ay para maligtas. Sa atin naman, para matulungan sila sa kaligtasan. Yun po yung hamon sa ating lahat. Kaya dyan po sa mga katotohanan yan, ito po ang hamon sa atin. Una, paano mo inaalala ang kakilala mong namatay na? Nakabatay ba ito sa katotohanan o sa tradisyon? Minsan ba natatagpuan mo ang sarili mo na parang niisip mo, Panginoon, sana po papuntahin ko na sa langit yung aking pinsan na namatay, o ang aking kapatid, o ang aking asawa. Hindi na po dapat yung ganoong pananalangin na. Hindi po dapat tayo nananalangin ng anuman para sa ating mga namatay. Wala nang kabuluhan yun. Sayang lang. Ang ipanalangin po natin ay ang mga buhay, mga may pagkakataong pagmanampalataya. Okay? At dahil doon, mag-iiba na rin ang ating mga gagawin. Okay, pwede naman po pumunta sa sementeryo para bilang pag-alala lang ng mga, pero huwag mo na kausapin. Hoy, huwag mo naman akong dadalawin na at baka naman magulat ako. Ganun naman. Wala na po yun. Wala na po nakakarinig. Ang makakarinig sa iyo doon ay masasamang espiritu. At gagawa nila ng paraan yun para po ilalo madaya. Ibig mo sabihin din noon, wala po dapat tayong katakutan. Na mga multo, wala po ganun. Hindi rin po tayo dapat matakot sa mga masasamang espiritu. Wala po silang magagawang anuman sa atin na hindi po pahihintulutan ng Diyos. Maliban na tayo po mismo ang magbukas sa kanila sa magitan ng ating paggawa ng kasalanan at paniniwala nga doon sa mga pandalaya. Hindi, siyempre, magkakaroon sila ng control sa atin. Pero yung tayo ay kanilang bigyan ng sakit o anuman, wala po yun. Maliban na iba, ayun po ay kung papayagan ng Panginoon. Pero normally, hindi po ganun. Kaya in a sense, wala po dapat tayong katakutan. Kahit sa dilim. Diba? Kaya tayo natatakot sa dilim. Siguro dahil para baka madapa ka, kaya natatakot ka. Natural lang yun. Pero inisip mo, baka may tigbalang dito. O kaya kung ano man. Yun po ay naisiksik sa atin kahit yung bata pa tayo na mga paraan din ng diablo para po tayo ay makontrol o bigyan ng katatakutan. At kailangan po natin, kaya nasabi po ng Panginoon Jesus, huwag niyong katakutan ang mga nakapapatay ng physical na katawan, pero walang magagawa sa inyong kaluluwa. Sabi siya, huwag tayo matakot sa kung ano man maaari mag-cause ng kamatayan physical. Ang katakutan niyo
ay yung hindi lamang makakapagbulig ng inyong makakapatay sa katawan, kundi makakapagbubulig ng inyong kaluluwa sa impyerno. Yun daw po. At sino ba yun? Isa lang naman yun. Ang Diyos lang po. At dapat natin katakutan. At ang pagkatakot mo sa Kanya, of course, yung takot din na natural dahil siya ay makapangyarihan. Pero yung paggalang, ibig sabihin mo noon, pagkilala na siya ay dapat siya lang ang ating sambahin. Matakot tayo na gumawa ng kasalanan. Dahil, siyempre, nagpaparusa po ang Panginoon. Pero yung ibang bagay, wala na po tayong dapat katakutan. Yung healthy po na fear, para mag-iingat ka. Di ba? Wow, magdadrive ka. Dapat ka na matakot na baka makasagi ka, baka magiging maingat ka. O kaya naglalakbay ka sa mataas sa lugar, magiging maingat ka. Yung po ay normal fear. Iba po yung fear na hindi mo alam kung ano ang kinatatakutan mo, hindi ka sigurado. Yun po yung sinasabi ko, huwag. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala, huwag tayong mabalisa, dahil tayo po ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Amen po ba? Yan. Siya po ang nag-iingat sa atin. Siya lang din po dapat natin katakutan. Ang pagkatakot naman natin sa Kanya ay huwag tayong gumawa ng pagkakasala sa Kanya. Pangalawa, kung sakaling ikaw na ang papanaw, yan, ikaw na, paano mo pinaghahandaan ang patutunguhan ng iyong kaluluwa? Ha? Pinaghahandaan ba? Kung ikaw ay ligtas na, of course, yung destination mo ay sigurado na, nasa piling ng Diyos. Pero yung paghahanda mo dyan, yung pagharap mo sa Diyos, na hindi ka mapapahiya. Kundi alam mo, ikaw ay nagsisikap maglingkod sa Kanya, magtapat, at sinisikap mong tulungan yung ibang tao na makilala rin sa Kanya. Yun po ang paghahanda para sa ating kaluluwa bilang mga mananampalataya. Pero kung hindi mananampalataya, kailangan niya makilala muna si Jesus na Kanyang sariling tagapagligtas sa Panginoon. Mahal niyo po ba? Mahal po ba natin ang ating mga kapamilya? Amen po ba? Ang tunay pong pagmamahal ay iniisip lagi yung pinaka-the best para sa Kanyang minamahal. Di ba? Mapabuti. Ang pinakamabuting dapat po natin isipin sa ating mga mahal sa buhay ay sila kapag ka namatay ay hindi mapunta sa impyerno. Dapat. Kundi sa langit. Di ba? Hindi lang dito sana ay gumanda ang kanyang trabaho. Okay naman po yun. Sana naman ay laging malusog siya. Okay po yun. Pero hindi po doon. Yung pupuntahan ng kanyang kaluluwa. Yung po ang pinakamahalagang pagpapahayag ng pagmamahal natin. At ano po ang ginagawa natin ngayon para doon? Sapat na po ba na pandito na lang sa buhay na ito ang ating pagmamahal sa kanila? At hindi yung patutunguhan nila. Na yun po ay walang hanggan. Walang katapusan. Paghihirap sa impyerno kung hindi sila ligtas. Kaya patunayan po natin ang ating pagmamahal na tunay sa ating mga mahal sa buhay. Abutin natin sila. Maging intentional po tayo sa pagbisita sa kanila para makakwentuhan at unti-unti baka maaakay natin na makinig ng salita ng Diyos. Dahil wala pong ibang paraan. Kahit po tayo ay humihingi ng panalangin, tama naman po yun. Maliban na tayo po ay gumawa ng hakbang para talagang sila'y abutin at sikapin sila'y ma-expose sa kapahayagan ng salita ng Diyos, kagaya po nito, wala po silang pananampalataya ng makapagliligtas sa Kanya. Hindi po automatic na nagliligtas ng Diyos, mga kapatid. Kailangan pong marinig nila ang mensahe ng kaligtasan at kailangan silang magpasya kung sila'y magpapasakop o hindi. At kahit pa ulit-ulit po yun, habang buhay, dapat po maganap yun. Kung hindi man agad sila pumilala sa simula, eh baka sa susunod. Diba? Yun po yung ating mga chances na habang tayo ay nabubuhay pa. Lastly, nakatitiyak ka bang sa langit ka pupunta? Taas po ang kamay na nakatitiyak na sa langit pupunta. Okay, salamat po. Hoping, maliwanag na po yan. Na una, yung pinaka-greatest joy natin, at tayo yung nakatitiyak na sa langit pupunta. Alam niyo po, ang sunod na greatest joy para sa akin, yung matulungan mo yung isang tao na makatiyak din sa langit siya pupunta. Di ba? Yung po yung tunay na kagalakan. Pang walang hanggang kasi yun. No? Walang katapusang kagalakan. Kaya namin lahat ay yumuko, pumikit. Isipin po natin itong mga katotohanan ito.
Ang isa pa po kasing panlilin lang ng kaaway sa atin parang sinasabi, okay lang, ang takbo ng buhay, okay lang, huwag ka na masyadong mag-abala pa na abutin ng iyong kapwa. Sigurado ka na naman, huwag ka naman damay ng iba, parang ganyan sinasabi. Pero alam po natin kasi ng malingit, alam natin kailangan bawat tao ang kaligtasan. At napakabilis na po ng panahon, napakabilis ng mga pangyayari, mga aksidente, mga kalamidad, hindi natin alam kung hanggang kailan buhay ang ating kapwa at kung hanggang kailan tayo buhay. Kaya marapat po lamang na tayo magbigay ng ating tunay na panahon para ipaglingkod sa Diyos. Lalo tigit ang pag-abot sa ating kapwa para makakilala sa atin. Tayo pinagalaman. O aming Diyos, kayo po ang nakababatid ang mga pinagdaraanan ng bawat isa sa amin, ano po yung mga challenges, at sa karamihan ng mga hinaharap namin Panginoon, minsan mas nangingibabaw palagi yung mga material na bagay ng mga kailangan o yung mga pansarili namin mga problema at namin naiisip. At lagi parang nakakubli yung katotohanan na napapahamak ang aming kapwa, maging ang aming mga mahal sa buhay dahil sa hindi nila pagkilala sa iyo. Diba po Panginoon, habang binibigyan mo pa ng pagkakataon na mabuhay, na magising sa bawat umaga ang aming kapwa, ay tumimo sa aming puso at isipan yung urgency na dapat meron kami gawing pag-abot sa anumang paraan, higit pa sa pananalangin lang. Kundi yung talagang kami kumilos, makipag-usap, makipagkaibigan, magpadama ng tunay na malasakit sa aming kapwa. Tulungan mo po kami sa iba't ibang kaparaanan na aming pwedeng gawin, kagaya ng pag-chat sa messenger o sa social media, ng mga talanda o mga pangungusna, pagbibigay ng mga polyeto na nakalagay ang mga salita mo, Panginoon, o mismo pagbisita sa kanilang mga tahanan at maipanalangin sila, mapayuhan, at sa anumang paraan, Panginoon, na kami po ay magagamit. Lord, ito po ay pananagutan namin, bawat isa sa iyo. Darating ng sandali, kami haharap sa iyo upang magbigay sulit ng aming buhay kung ano aming ginawa, mabuti man o masama. Kami maaaring tatanggap na gantimpala sa iyo o manghihinayan kami sa naging takbo ng aming buhay kahit kami mananampalataya. Lord, tulungan mo po ang bawat isa. Kung ang iba man ay patuloy na naalipin ng kanilang makasariling problema, puro pansariling problema dahil ito ang inuudyok sa kanila ng kaaway, at dahil doon hindi sila makamubuo, hindi sila lumago sa kanilang buhay pananampalataya. Baka po ibigyan mo sila ng panibagong inspirasyon, Panginoon, buhat sa iyong salita. Panibagong kasiglahan ng kanilang pananampalataya, na nais namin magkaroon ng pangwalang hanggang kagalakan, bunga ng aming mga pagpapagaling sa iyo na may kabuluhan. Kaya salamat po, Diyos, dalahin ko po ang katuparan ng iyong atas sa amin, sa aming panahon, sa church dito, may magawa namin yung aming kakayanan para makaabot pa sa aming komunidad at maiwasan namin na kami maging mga hindi mabuting matutuo, Panginoon. Sa halip ay mas itingin namin pagiging saksi bilang mabuting matutuo sa kanila, asin at ilaw ng sanlibutan. Dahil ito po ang nais ko maging kami. Salamat po at palayo po ang church na ito sa panibagong ligto ng aming paglilingkod sa iyo. Katapos na naman ng taon, kami po'y magpaplano na muli para sa susunod na taon. Nga po ay mas mag-level up po yung aming larangan ng paglilingkod sa iyo. Ito pa ang dalangin at pagkakatiwala at pasasalamat sa pribilehiyo, Panginoon, na maglingkod sa iyo at magkaroon ng mabuting impluensya sa aming kapwa. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus, lahat magsabi na Amen. Salamat po.